Guys, welcome back to my channel. Today, pumunta tayo dito sa Detail Lab Manila para magpa-booster. Dito kasi ako nagpa-ceramic coating before. Now, it's almost 4 months na. So, in order to maintain yung ceramic coating, kailangan ko magpa-booster. So, kapag naka-ceramic coating ka, kailangan i-maintain mo din. So, pakinggan natin ang explanation ni Jacob, yung may-ari, para maintindihan natin kung paano yung booster. Sige, ano yung ating process na gagawin ngayon? Okay, so right now, we'll do the premium wash plus wet coat system. So Okay. the wet coat is actually a booster for ceramic coating. Okay. So any ceramic coating siya, applicable. Mhm. No need for Gion ceramic coating for you to avail the service. So Okay. any coating or kahit non-coated car spray. So, halimbawa, naka-wax lang ako. Yun, Pwede sir. kong ipa-booster or something? Pwede. So Okay. maraming clients na from wax, nag-shift na lang to booster. Mhm. Since una, mas mabilis Mas siyang mabilis. gawin. Mas mabilis, At the no? same time, yung hydrophobic niya is very different from sa wax alone. Okay. So, masasabi natin na double or triple hydrophobic than wax siya. So, anong principle doon, bale? Okay, so do a premium wash on your car. Okay. So, after the premium wash, habang basa yung kotse, bago natin siya pupunasan, Oo. may isi-spray tayo. Yun na yung tinatawag natin na Gion wet coat system or Okay. the booster. Okay. So, spray natin siya habang basa yung kotse, and then after nun, hindi natin pupunasan agad. Mhm. Para mag-i-spread siya. Yes, babanlawan natin siya para mag-spread out yung chemical all over the body. Okay. And then yung pinaka-booster is maghahalo siya doon sa droplets ng water. Doon na lang natin siya pupunasan. Para mai-spread mo siya. Yes, since the chemical is very potent, hindi siya applicable talaga to just spray and wipe. Mm. Lalabo yung pintura. Kaya sinasabi namin, better yet kami na lang yung gumawa. Kasi Okay. yung iba ginagawang DIY, parang ginagawang spray wax. Mm. Pero hindi kasi ganun yung proseso niya. So, ang nangyayari, lumalabo. So, Okay. we really have to rinse off the car properly muna before wiping it. Okay. Yun, kasama na talaga. So, Okay. yung mga nagpapaceramic sa amin, we strongly advise na every 6 months ibalik for the booster. Pero optional naman siya, depends on the client. Or for some naman, since we only charge 1,800 for it, Okay. ginagawa nila quarterly or every 3 months pwede okay. rin. Oo nga, pwede. Kasi parang nagpa-wax lang Parang din ka sila. nagpa-wax. Oo. Oo. So, imbis na wax, dito na lang sila. Bagong technology nga, at the Oo. same time, mas mabilis gawin. Oo nga, yun nga yung advantage, no? Kasi, 4 days, but iba pa rin yung ceramic natin since we paint correct the car. yeah. So, this one naman is an alternative for wax. For waxing naman okay. ka alternative. Pero Gion din yan? This is Gion also. Gion. Gion wet coat. Yan, sir. Yung kulay orange na yun. runner. Okay. So, Gion wet coat system. So, ito yung Gion wet coat na i-apply nila sa body. Wet coat, Yes. okay. Ang ganda ng packaging, ano? Yes. So, by Gion siya. So, it's a spray type system. Okay. So, very potent siya. Mhm. Kaya talagang advice namin na let us do it na lang. Kasi Mhm. kung hindi tama yung pagka-application niya, may chance na lumabo talaga yung pintura. And Okay. medyo mahirap siyang tanggalin. Mm. Yun, sir. Sir, meron na silang bottle for this, Kasi Oo nga this eh. one, hindi naman natin nauubos isang Okay, bottle for okay. one car. So, nandun na. Ilang natin. Okay. And then, after spraying, nakalat natin. Okay. And, paano ko Ang unang process, yung premium wash. Lilinisin mo muna bago mag-apply ng booster. Part of the cleaning process is the cleaning of the undersides. So, dito nililinis yung pang-ilalim para maganda rin namang tingnan. So, pulido yung linis kapag sinabi mong premium wash. Next step is the cleaning of the tires. So, kung may tire lettering kayo, pinapaputi nila yon. And then, lilinisin yung mags, no? Ginagamitan ng brush para malinis na mabuti. Ang kagandahan nito yung mags ko, simple lang. So, madali lang siyang linisin. And then, they also clean yung underneath that wheel well. And then, yung next na nilinis, yung step board. So, nililinis nila yung mabuti hanggang sa mawala na yung dumi. And then they repeat the process of cleaning the mags
until all the 4 wheels are clean. Ganon din yung ilalim ng wheel well dito sa harap, nililinis din. After that, yung grill naman ang nilinis. So kung regular ka na nagpapa-premium wash, maganda rin na nalilinis yung grill para looking nyo palagi yung unit nyo. So after malinis yung gulong saka yung grill, yung buong body in-sprayan naman ng tubig. And then saka in-apply yung shampoo. So ganyan ang itsura pagka balutan ng shampoo. After that, puputasan naman ng basahan para may spread yung shampoo dun sa body at malinis yung buong body. So dito, pulido yung paglilinis. Saka yung ginagamit nilang basahan is iba-iba. Iba yung sa body, iba rin yung sa gulong. And then, in-sprayan ng water para matanggal yung shampoo. So yan, malinis na. So habang basa pa yung body, saka sila mag-i-spray ng booster. So yung pag-spray ng wet coat booster is one area at a time. So after ma-spray, i-spray naman ng water. So pag na-spray mo ng water yung wet coat, kumakalat na yung sa body. So yan yung parang nagwawak sa body. Yun nga lang, basa siya. So yan, tuloy-tuloy lang. Spray ng wet coat, then spray ng water until yung buong body is mabalutan ng wet coat. So, parang enhancement siya ng coating. So, nire-reboost niya yung coating. So, pati yung windshield tsaka yung mga glass, ini-sprayan din ng wet coat. And then, spray again with water. So, yan ang itsura pagka naka-spread na yung wet coat. Malalaman mong coated yung car kung hindi dumadapa yung water doon sa surface, just like this one. After ma-apply yung wet coating, ida-dry off na nila yung sasakyan. So, pagkatapos matuyo yung body, yung interior naman, nililinis din. So, after matuyo yung body, nilalagyan nila ng Geon Prep para yung mga excess chemicals or residue ay matanggal para maging malinis yung paint mo. So, after all of that, ganito ang itsura niya. So, parang brand new na uli yung pintura. So, ito yung prep na ina-apply. So yan, kita nyo parang lumabas na uli yung kintab. Parang na-enhance yung kanyang ceramic coating. So yan, tapos na. Pag na-apply mo na yung prep, okay na, tapos na. Yun na yung finishing touches. By the way, pina-ceramic coating ko na rin yung mugs. Kasi nung una ako magpa-ceramic coating dito, yung aking mugs ay stock pa. So ito yung aftermarket na mug wheels ko. So yan, na-applyan na ng ceramic coating yung wheels. And after a week, makikita mo yung effect niyan kapag ka nag-fully cured na yung ceramic coating. So yan, tapos na. It took them about 2 hours. At ang price nga pala nito is 1,800 pesos. So kung interesado kayo, ilalagay ko yung contact number nila dito sa baba para tawagan nyo na lang sila for appointment. So, yan. Ganito yung itsura niya nung matapos. Nagmukha siyang super clean at saka ang kintab ng pintura again. To summarize, kapag ka nagpa-ceramic coating kayo, hindi ibig sabihin pababayaan mo na lang. So, ang recommendation is kailangan bumalik after 6 months para magpa-booster. Kasi yung iba, pagkatapos magpa-ceramic, hindi na bumabalik. They assume na yung ceramic coating will purely protect yung kanyang car paint. Ito ang modern way of enhancing the glossiness of your car paint. So kung hindi mo siya ma-maintain, hindi mo mapipreserve yung original condition ng iyong paint. So kung maselan ka sa sasakyan, maganda ring i-avail itong service na to. At sa mga hindi naka-ceramic coating at naka-wax lang, pwede rin itong booster. Parang ito yung modern way of waxing your car na binabasa. At ang cost niya is 1,800 pesos. Okay, so ilalagay ko yung address at contact number ng Detail Lab Manila dito sa description. At kung interesado kayo, pwede nyo siyang tawagan. By the way, by appointment lang sila. Okay, hanggang dito na lang. If you like this video, don't forget to like, share, and subscribe. Until next time, see you again my next vlog. Bye!